Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana, ang yung ganda vlogger from Ligan City, Lanao del Norte. Ayan. Hello sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Ayan, congratulations po dahil 1,000 subscribers na tayo as of today. Thank you po sa lahat na nag-subscribe. Ayan, thank you so much for supporting my channel. Ayan, kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded, lalong-lalo na doon sa mga videos na sinishare ko dito na may learnings kayong matutunan like business tips, business ideas, and business experience as well as business journey na rin na yung nagbibigay sa inyo ng inspirasyon. Ayan. So today is may isi-shoutout lang naman ako ng mga new subscribers natin. Sorry talaga ngayon lang talaga ako nakapag-shoutout sa inyo dahil ang dami-dami kong ginagawa. In-insert ko na nga lang dito yung paggawa ko ng video today kasi medyo matagal-tagal na ako hindi nakapag-upload kasi may gagawin akong costume ng Miss United Nations sa school ni Ate Nicole at saka ako yung gagawa, okay? Pagpatuloy ko yung nasimulan na paggawa ng costume ni Ate Nicole kasi si Ate Nicole is one of the candidate for Miss United Nations sa kanilang eskwelahan. So ayaw ko naman mapahiya yung anak ko na yung susuotin niyang costume, recycled na nga tapos ang pangit-pangit pa. Of course, I want the best for my kids, for my daughter na kahit hindi manalo, matalo man or manalo, at least man lang presentable yung kanyang susuotin na damit para sa kanyang para sa event this coming October 30. Ayan. So bago ang lahat, shoutout ko pala kay Gina TV channel. Hello, Miss Gina. Thank you for subscribing to my YouTube channel. Ayan. So chill lang. What is this? Son's Journey, Rini Kutamara, ayan, Siana Oralfo, Edna Gabio Vlog, Francine Nogra, and kay Ate Gina Vlog. Ayan, so hello, shout out sa inyo at saka thank you so much for supporting my YouTube channel. Ayan, so that's it. So guys, may i-share lang naman ako sa inyo kasi ito best learning at saka napakagandang kunan ng lesson. Hindi ko pa to siya na-share sa inyo regarding my experience way back 2022 nung bago pa lang ako dito sa aking tindahan. Hindi ko pa to na-share sa inyo, I'm sure, kasi nakakalimutan ko din minsan sa dami-dami. So nag-open siya sa akin, ayan, nag-message siya sa akin sa Facebook. Sabi niya kasi nangangumusta. So sabi niya, kamusta daw yung tindahan ko? Ayan. So sabi niya, yung tindahan daw niya kasi is nag-close na. So sad naman doon. So sad naman kasi nag-close na. Hindi kaya madali magtayo ng negosyo, lalo na involved dito is yung capital na pera, 'di ba? So yung pinang-capital daw niya kasi sa kanyang sari-sari store is utang, which is pareho kami. Utang din yung business loan namin. Pinahunan namin dito. Kaya lang yung sa kanya is tawag doon? Nalugi dahil nga sa utang ang puhunan, tapos nagpapautang pa siya, tapos yung mga anak niya minsan overkuha daw sa pagkain sa pagkain sa tindahan, or di ba minsan nangungupit, yung ganon. Yung ganon pangyayari. Ako nakaka-relate ako sa kanya kasi way back 2022, ayan, 2022 hindi pa kami nag 1 year dito sa pag-open sa aming tindahan is naranasan ko din yan. Naranasan ko din yan kasi nga ito, na-overwhelmed din ako kasi ang daming nag-o-offer ng pautang. So na-overwhelm ako kasi ang daming nag-o-offer ng pautang. So yun, ginagrab ko siya. Lending siya, Cube Credit Lending Company. Ayan, so nag-umutang ako doon ng 20,000. Arawan ko siya yung arawan ko doon yung babayaran ko everyday is 480 pesos. Imagine, 480 pesos yung babayaran ko sa lending company everyday, which is payable siya within 48 days. Ayan, so maano siya, 1 month and 18 days ata yun na dapat bayaran ko siya. Ayan, so ngayon, yung pera ko naman doon is pinang-capital ko naman sa iba pang binili ko dito, pandagdag. Ayan, pinang-capital ko dagdag dito sa aking tindahan. So ngayon, yung mga anak ko naman
kuha lang ng kuha dito sa tindahan. Yung mga snacks, yung mga inumin, ganyan. Minsan, hindi ko sila, mahuhuli na kumukuha na pala dito. Tapos, minsan kumukuha yung anak kong babae. Alam nyo yon, hindi talaga natin maiiwasan yan. Yung mga anak natin kumukuha talaga ng pera, nangungupit. Ayan. So, nangungupit, kumukuha ng pera dito sa cash box. Minsan, yung asawa ko, kumukuha din siya ng pambayad ng kanyang Shopee. Leche talaga yung Shopee, yan. Kumukuha siya minsan dito. So, kinalaunan, habang tumatagal, napagtanto ko na naobserbahan ko na unti-unti naubos yung paninda ko. Unti-unti nang nalalagas yung paninda ko, tapos wala akong perang pang grocery, pambili. Although meron natira, merong pera, pero konti lang, hindi enough talaga na i-grocery na para mabili ko yung lahat ng nawala dito sa tindahan ko. So sabi ko, naisip ako, anong nangyari? So yun, inobserbahan ko talaga, sinusulat ko talaga lahat ng mga kinukuha ko, ganyan. Pero kasi yung mga anak ko is ako din pala yung binabantayan nila, nakukuha sila dito, hindi sila nagpapaalam. So yun, nakita ko yung problema, nakita ko talaga kung ano yung problema. So sila pala. So ang ginawa ko para matigil, para hindi tuluyang malugi yung tindahan ko, is kinausap ko talaga sila. Yun talaga yung best solution na in-apply ko sa ganong klaseng problema dito sa tindahan ko. So kinausap ko silang tatlo, yung asawa ko, tapos yung dalawa kong anak, kasi kami lang naman dito. So sinabihan ko sila na okay lang naman na kumukuha sila dito ng pagkain na gusto nilang kainin, pero dapat paalam muna sila sa akin para malista ko, o di ba kaya mabayaran ko yung mga kinukuha nila, kasi hindi talaga pwede na yung kukuha lang tayo ng kuha dito sa tindahan, kasi hindi naman tayo rin yung magsasuffer if ever malulugi yung tindahan natin. At hindi rin po sila pwede na kukuha na lang ng kukuha ng pera sa cash box, okay? If ever na may babayaran sila or kailangan nila ng pera, dapat manghingi sila sa akin. Hindi sila pwedeng kukuha sa cash box, kasi yung cash box, yung pera sa cash box is pera ho yun sa tindahan. May budget naman po ako sa personal panggastos namin, pero dapat talaga is sa akin sila manghingi ng pera. Hindi pwede yung kukuha na lang sila bigla doon sa cash box. So yun talaga, kinausap ko sila ng tatlo. Tapos yung asawa ko naman, sabi niya, kukuha lang naman ako minsan dyan pag may short daw siya sa budget, pag may babayaran siya na parcel galing Shopee nung in-order niya sa TikTok or di ba kaya sa Shopee. Sabi ko, kahit na, dapat ipaalam niyo sa akin, kasi ako yung nakakaalam sa takbo ng tindahan natin, kasi ako lang naman dito lagi nagbabantay. Minsan sila nagbabantay dito if ever na may gagawin ako doon sa looban, sa kusina, or di ba kaya naglalaba ako, pag talagang sila yung pinabantay ko. Pero ngayon nililimit ko na yun na yung anak ko ang magbabantay. Minsan tinitrain ko din siya na siya magbantay dito. Ayan, pinatry ko siya na maghawak ng malaking pera para hindi siya ma-overwhelm ba na minsan lang siya nakahawak ng ganitong pera, tapos matitempt siya na gastusin yun. Talagang tinitrain ko siya na huwag matempt sa ganung klaseng halaga or kahit gaano pa kalaki yung pera, basta kung yung pera is hindi para sa iyo, is huwag talagang gastusin. So isa din yun sa big factor na hanggang ngayon is nagbago na, na iba na yung sistema dito, na hindi na yung tulad ng dati. Malaking factor talaga yung masinsinang pag-uusap namin, kasi singin sa kanila yung pinapaintindi ko sa kanila na dapat mahalin namin yung tindahan namin, huwag abusuhin. Ayan, so kung meron silang kailangan, magsabi sila sa akin, kasi ako mismo yung magpo-provide doon. Tapos huwag lang kayo kuha kay dito, ay kawawa naman yung tindahan natin. Kung hindi natin binibigyan ng solusyon yung ganong klaseng problema, talagang malulugi tayo, katulad nung nangyari doon sa kakilala ko. Nakakasad, kasi big dream mo na magkaroon ng negosyo, tapos yun na nga, yung dumating yung ganong klaseng problema. So dapat bigyan natin ng solusyon. If ever na kailangan mo silang kausapin, talagang kausapin mo, kasi ang kawawa doon, ikaw lang din mismo, kasi hindi mo yung puhunan mo galing sa utang, tapos pinautang mo pa,
Tapos, ano pa, nangungupit pa sila. So, ano ba yun? Ano ba, hindi ka nagtitinda para palugi. Hindi ka nagtitinda para ano lang, ipagpautang. Nagtitinda ka para maka-earn ng income, para kumita, hindi yung palugi. Tapos, namumroblema pa siya kasi daw, nalugi na ngayon tindahan niya, wala na siyang pera, tapos may bayarin pa siya sa sa arawan. So yun yung na problema siya ngayon. Ayan. So nakakasad kasi ganun yung nangyari sa kanya. Although binigyan ko naman siya ng advice, ako sa kanya, nagsend ako ng voice message. Sana is mag-sync in yun. Sana is balak daw niya mag-open ulit, pero kailangan daw niya mag-ipon para hindi na siya mangutang ng pangpuhunan kasi mahirap daw. Mahirap talaga yung puhunan mo is utang, tapos ano ba tawag doon, babayaran mo siya everyday. Okay lang sana kung monthly, katulad namin, umutang kami ng pampuhunan pero monthly yung binabayaran namin, hindi everyday. Siguro nga na-paid mo yung utang mo pero yung tindahan mo wala namang laman kasi ang bilis ng ang bilis ng pagbayad mo, di ba? Hindi mo pa siya mapapaikot. So sa mga viewers ko dyan na baguhan, ayan, take note on that problem, ha. At saka huwag kayong ma-overwhelm sa mga lending company na nag-o-offer sa inyo ng pampautang. At saka huwag kayong umutang kung hindi naman kinakailangan. Kasi ang utang na arawan is siya very risky, at saka ang dali lang kasi niyang yung puhunan mo, ang dali lang ibalik dun hindi mo mapapaikot ng tama yung inutang mo na puhunan. Ayan, if ever na mangutang kayo para pampuhunan, mas maganda yung buwanan yung bayad para mapapaikot mo pa yung pera ng mabuti. Ayan. So guys, I hope my learnings yung natutunan sa itong video na sinishare ko today. Well, ako din is may learnings din akong natutunan kasi napakasaklap, at saka nakakasad isipin na yung sa kanya is talagang nag-close talaga, Buti na nga lang yung nangyari sa akin is naagapan ko agad kasi nalulungkot din ako. Iniisip ko talaga, ano bang nangyari? Bakit nagkaganon? Buti na lang talaga is nakita ko agad yung problema. Ayan. So yung problema pala is yung mga kasama ko dito sa bahay na parang kuha lang kuha, mas hindi nila inuubos, tapos tinatapon lang, o di ba kinakain ng langgam, nilalagay dyan sa table, ganyan. So nagsasayang lang ng pagkain at pera. Itong klaseng pangyayari, I think lahat naman siguro ng mga sari-sari store owner is makakaranas ng mga ganitong problema, At isa na ako doon. Buti na lang talaga naagapan agad. Ayan. So sa lahat ng mga viewers ko, lalong-lalo na doon sa mga baguhan, if ever maka-encounter kayo ng ganitong problema, please solusyonan agad. Huwag na po ninyong hayaan na aabot pa talaga na malulugi na talaga yung tindahan niyo. As much as possible, kung sino yung problema, dapat kausapin, at saka masinsinan lang naman para talaga mag-sink in doon sa mga kasama nyo dyan na wag mangupit. Ano ba yan? Buti na lang talaga yung mga anak ko, kinausap ko talaga na wag mangupit kasi yung anak kong babae dati nangungupit talaga siya kasi na-overwhelm siya na pagbukas niya sa cashbox, maraming pera, diba? Ayan. So that's it guys. Thank you so much for watching. I hope may natutunan kayo sa sinishare ko dito. Ayan. I'll see you in my next video. Sa lahat ng mga subscribers ko, thank you so much for watching this video. Kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe in my YouTube channel, and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded. Ayan. So that's it. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. God bless, happy selling, and gracious everyone. Bye!